Ang kwento ay nagsisimula kay Echi, isang malungkot na office worker na kakagising lang mula sa isa na namang bangungot, ang walang katapusang paghahanap ng trabaho. Sa wakas, nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Pan siya ng pag-asa noon habang pinapanood ang mga katrabaho niyang sunod-sunod na napo-promote. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, darating din ang araw ko, mapapansin din nila ang lahat ng paghihirap ko. Lumipas ang mga araw, buwan, at taon, pero nanatili siyang pareho. Hanggang isang araw, bigla siyang inutusan na lumipat sa isang malayong branch, walang dagdag na benepisyo, walang kahit ano. Hindi siya nagreklamo, tumango lang siya at umalis. Pagdating niya roon, doon niya napagtanto ang hindi niya inaasahan. Kakaunti lang ang mga manggagawa at kulang din sila sa mga materyales. Kapag tumatawag siya sa head office, iisa lang ang sagot sa kanya, bahala ka na dyan. Nang maintindihan niyang walang tutulong sa kanya, isinugol niya ang lahat. Tumulong siya sa mga trabahador, ginagawa ang mga opisina niyang gawain tuwing gabi, at halos buong araw siyang abala sa pagtatrabaho. Dahil dito, napahanga niya ang ibang manggagawa. Unti-unti, ginanahan din silang magtrabaho ng mas mabuti. At hindi nagtagal, naging maayos ang takbo ng lahat. Pero sa oras na nagsisimula na sanang gumanda ang lahat, bigla siyang tinawagan ng manager niya at sinabing ililipat na naman siya sa ibang kumpanya. Hindi man lang siya nakasagot, naglakad-lakad lang siya sa kalsada, hindi alam kung saan patungo, di kung bakit pa niya ginagawa ang lahat ng iyon. Bigla, isang babaeng nakamotor ang bumangga sa kanya, at nawalan siya ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na siya nasa mundo niya. Hindi niya alam kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari. Pero ngumiti ang hari at sinalubong siya. Paano mo alam ang pangalan ko? Tanong ni Echi. Sumagot ang hari, ako ang tumawag sa'yo. Ikaw ang magiging ika-4 kong General at Minister of Foreign Affairs ng aking kaharian. Matagal na kitang pinagmamasdan simula noong nagsimula ka sa kumpanyang yun hanggang sa nalipat ka at napaunlad mo ang branch. Alam kong bagay ka sa hukbo ko. Sa wakas, may isang taong nakapansin sa kanya. Sinabi ng hari na sa lugar na ito, tunay na mapapahalagahan ang kanyang trabaho. Kikita siya ng mas malaki pa kaysa sa pinakamayayamang tao sa kanyang mundo. Makakapili siya ng sarili niyang assistant at magkakaroon ng sariling opisina, kung tatanggapin niya ang alok. Pero kung tatanggihan niya ito, wala siyang magagawa kundi ibalik siya sa mundo niya. Hindi siya pipilitin ng hari. Muling pumasok sa isip ni Echi ang lahat ng alaala ng kanyang mundo, ang mga manager na walang awa. At doon niya sinabi, hindi naman ako pinapahalagahan sa mundong yun. Tumaas ang boses ng hari, ako ang magpapasya kung may silbi ka o wala. At kapag sinabi kong may halaga ka, ibig sabihin may halaga ka. Nakita ko ang lahat ng paghihirap mo. Tinawag kita dahil kailangan ka ng hukbo ko. Tama na yang pagdududa. Biglang sumabat si Amoner, isa sa mga general. Mariin niyang sinabi na hindi siya papayag na isang office worker lang ang magiging general sa kanilang kaharian. Sumang-ayon din ang pangalawa at pangatlong general. Kaya nagdesisyon ang hari na kailangang dumaan si Echi sa isang pagsubok. Kapag pumasa siya, mananatili siya. Kapag hindi, ibabalik siya sa kanyang mundo. Walang patumpik-tampak, sumiklab ng enerhiya si Amoner at hinamon agad si Echi. Narinig ko na malalakas daw ang mga tao sa kabilang mundo. Lumaban ka sa akin ngayon. Ngunit agad siyang pinigilan ng hari at mariing sinabihan, huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Pero bago pa man makalapit si Amoner, nawalan na ng malay si Echi. Galit na galit si Amoner, tumutol pa rin. Hindi ako papayag na isang tao lang ang maging general dito. Nagising si Echi at sumigaw, kapag tinamaan ako ng ganong atake, mamamatay ako agad. Kaya tuluyan ng winakasan ng hari ang usapan. Ang magiging pagsubok ni Echi ay ang pagbuo ng alyansa sa mga kalapit na teritoryo. Kailangang lumawak ng hukbo, at ang unang target ay ang Monitor Clan. Kailangang makuha ni Echi ang tiwala nila at mapasama sa hukbo ng hari. Kaya nagsimula ang paglalakbay ni Echi kasama si Amoner, na halatang hirap pa rin tanggapin ang presensya niya. Sinabi ni Amoner ng diretsahan kay Echi na mahirap ang misyon at siguradong hindi niya ito kakayanin. Napaisip si Echi, tama siya. Isa lang siyang walang kwentang office worker na walang kahit anong kapangyarihan o mahika. Paano nga naman siya makakatulong sa isang hukbong ganito kalaki? Sa wakas, dumating sila sa silid kung saan nakakulong ang pinuno ng Monitor Clan. Ipinaliwanag ni Amoner na dinala siya roon para
makipag-alyansa. Maiintindihan mo yan pag nakita mo siya sa harap mo. Bumukas ang pinto at isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanya, isang dambuhalang halimaw ang nakatayo sa harapan niya. Halos matamba si Echi sa sobrang kaba. Sinabihan siya ni Amanur na panoorin kung paano ginagawa ang negosasyon. Lumapit si Amanur sa pinuno at ipinakilala ang sarili niya. Natuwa si Echi dahil akala niya, madali na lang ang lahat at makakapasok na siya bilang general. Pero biglang uminit ang ulo ni Amanur at nauwi sa sigawan ang usapan nila ng pinuno. Lumabas silang dalawa bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, inamin ni Amanur kay Echi na noong una, maayos naman daw ang takbo ng negosasyon. Pero araw-araw, paulit-ulit na lang tinatanggihan ng pinuno ang lahat ng alok nila. Natakot si Echi, pero hindi siya umatras. Naalala niya ang isang bahagi ng nakaraan niya, ang panahon na nakumbinsi niya ang isang kliyenteng ayaw sa kahit anong alok hanggang sa pumayag ito. Kaya kahit nanginginig siya sa takot, nagdesisyon siyang hindi siya susuko. Kailangan niyang harapin ang halimaw na ito at pagtagumpayan ang negosasyon. Kinabukasan, bumalik si Amanur sa silid ng monitor at napansin niyang wala na ito roon. Kinabahan siya. Biglang lumabas si Echi at galit niyang tinanong, "Anong ginawa mo? Pinatay mo ba siya? Kriminal ka." Sumagot si Echi, "Hindi. Wala akong ginawang masama." Sinabi niyang nasa palasyo ngayon ang pinuno ng monitor at kausap mismo ng hari tungkol sa kasunduan. Tungkol saan? Tanong ni Amanur. Sagot ni Echi, "Nakalimutan kong sabihin, kagabi pumayag siyang makipag-alyansa sa Demon Army." Namangha si Amanur, "Paano mo nagawa yon? Hacker ka ba?" Sagot ni Echi, "Simple lang, kilalanin mo ang sarili mo at kilalanin mo ang kalaban, at hindi ka kailanman matatalo." Umakyat sila sa rooftop ng kastilyo at natanong nila ang monitor na masayang umaalis matapos makipagkasundo sa hari. Dumating ang hari at sinabi kay Amanur, ito ang talento niya. Marunong siyang magpaniwala sa tao at nakakakita siya ng bagay na hindi nakikita ng iba. Tumanggo siya kay Echi at nagsabing, "Mula ngayon, tanggap ka na bilang isa sa 4 na general." Inabot ng hari kay Echi ang emblem ng general bilang opisyal na pagkilala. Napangiti si Amanur, may pagsisisi sa paraan ng pagtrato niya noon kay Echi. Si Echi naman ay halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Noon, alipin lang siya sa sariling mundo, walang nakakapansin sa kanya. Pero ngayon, pinapahalagahan siya. Umalis siya sa opisina at nagsabing, "Simula nang tanggapin ko ang posisyong to, kailangan kong sundin ang mga kaugalian ng lugar na to. Pupuntahan ko at babatiin ang ibang mga general." Pumunta siya sa opisina ni Selvid, isa pang general. Isang magandang babae ang nagbukas ng pinto. Ako ang assistant niya. Wala siya ngayon. Sabihin ko na lang na pumunta ka. At isinara niya ang pinto sa mukha ni Echi. Pero kalmado lang si Echi at sinabi niyang babalik na lang siya sa ibang araw. Habang papunta siya sa huling general, lumapit si Amanur at sinabing pinapatawag siya ng hari. Pagdating niya sa harap ng hari, sinabi nito, "Anak ko, may isang clan na tinatawag na Glen Clan. Magkakapitbahay tayo, pero may tensyon sa pagitan natin. Gusto kong makuha ang lakas nila at mapasama sila sa ating hukbo. Ikaw lang ang kayang gumawa nito." Agad na tumutol si Amanur. "Magdadala lang yan ng gulo. Ako ang mapapagod sa misyon na to." Habang umaalis sila, sabi ni Echi, "Gusto ko munang makilala si Nom, ang ika-4 na general. Gusto ko siyang formal na batiin. At nalaman ko rin na siya ang pinuno ng mga demi-humans. Since demi-humans din ang Glen Clan, baka may maibigay siyang impormasyon." Tumanggi si Amanur na samahan siya, kaya nagpunta si Echi mag-isa. Nadatnan niya si Nom na nagsasanay kasama ang mga demi-humans. Napahanga siya sa lakas at presensya nito. Lumapit si Nom at tinanong kung bakit siya naroon. Sabi ni Echi, "Una, gusto ko lang magpakilala ng formal bilang bago mong kasamahan. Gusto kong itanong tungkol sa Glen Clan." Sumagot si Nom, "Ang pinuno nila ay si Ogre. Hindi siya basta-basta. Isa siyang malakas at mapanganib na kalaban. Tuklasin mo na lang ang iba pa sa sarili mo." Dumating sila sa fortress ng pinuno ng Glen. Pero bago pa man sila makapasok, hinarang na sila ng mga gwardya sa gate. Nag-init ang ulo ni Amanur at nagsimulang bumuga ng matinding enerhiya, pero biglang may isang dalagang lumitaw. Humingi ito ng paumanhin sa pagkakaantala at ipinakilala ang sarili. "Ako si Olo, anak ng Chief Ogre." Pumasok sila sa fortress at maingat na pinagmasdan ni Echi ang bawat detalye sa paligid. Pagdating nila sa silid ng pinuno, ramdam ang tensyon, parang sisabog anumang oras. Nagsalita si Amanur sa pinuno at sinabi na may
may dala silang mensahe mula sa hari. Pero bago pa siya matapos, bigla siyang sinabat nito ng masungit. Sino ang nagbigay ng pahintulot para magsalita ka? Lahat ba ng babae sa inyo ay ganito? Nanginginig sa galit si Amonir pero pinigilan niya ang sarili. Idineklara ng pinuno na alam na niya ang pakay nila, gusto raw nilang mapasailalim sa hukbo ang kanyang clan. Pero may isang kondisyon, kailangang ibigay nila sa kanya ang ulo ng kanilang hari. Nagulat ang lahat sa demand na iyon at lalo pang lumala ang tensyon. Mabilis na kumilos si Echi para pakalmayan ang sitwasyon. Pag-isipan natin, mabuti tong bagay na to. Salamat sa oras na binigay mo sa amin. Pagkasabi nito, hinailan niya palabas si Amonir. Halos naglalagablab sa galit si Amonir habang sinusundan naman sila ni Olo na halatang balisa. Kinakabahang nagsalita si Olo, ang tanging hiling ko lang, mapaalis ang aking ama sa trono. Ibinunyag niyang nasa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya ang buong clan, at araw-araw ay nagugutom ang mga tao. Sabi ni Echi, napansin ko rin yan. Nagtaka si Olo kung paano niya nalaman at sagot niya, simple lang. Pagpasok natin, nakita kong sira-sira ang mga armor ng mga gwardya, napansin ko ring tahimik at madilim ang fortress. Doon ko naisip na may pinagdadaanan kayong krisis sa pera. Inamin ni Olo na totoo ito, ang tanging paraan para makabangon ang kanilang clan ay ang makipag-alyansa sa Demon Army. Pero dahil sa pride ng kanyang ama at sa lumalalang karamdaman nito, ayaw nitong sumang-ayon. Sinabi rin niyang ang pagtigil nila sa gate kanina ay para lang maitago ang kahinaan ng kanyang ama. Nagmakaawa siya, kapag bigla siyang namatay, guguho ang buong bansa. Ipinapakiusap ko, tulungan niyo akong lutisin to. Sagot ni Echi, naiintindihan ko na ginagawa mo to para sa kapakanan ng mga tao mo. Biglang lumapit si Olo, marahang hinawakan ang kamay niya nang hindi napapansin ng iba, at bulong niya, pakasalan mo ako. Maging asawa kita at maging bagong pinuno ng aming clan. Napatigil si Echi, nanginginig. Sandali, nagulat ako. Bigyan mo ko ng oras mag-isip. Sagot ni Olo, kapag ikaw ang naging pinuno ng aming clan, maliligtas natin ito. Napaatras si Echi hanggang halos matamba. Lumapit ulit si Olo at nagsabi, wala nang ibang paraan kundi magpakasal tayo. Hinayla siya ni Amonir palayo kay Olo habang galit na galit. Hayaan mo muna siyang mag-isip. Bumalik si Echi sa kaharian, litong-lito. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang pinunong tumatanggi sa negosasyon. Nagpunta siya sa tavern kung saan siya palaging nag-iisip at doon sumulpat ang isang ideya para lutisin ang problema. Kinabukasan sa madaling araw, tinawag niya si Amonir. May misyon tayong gagawin. Ipapaliwanag ko habang nasa biyahe tayo. Habang nasa karwahe sila, sinabi niyang balak niyang makipag-alyansa sa lahat ng clan sa paligid ng Glen Clan dahil pare-pareho silang dumaranas ng krisis sa ekonomiya. Kapag nagsanib puwersa sila sa atin, mapipilitin ang pinuno ng Glen na makipagnegosasyon sa atin. At ganun nga ang nangyari. Ipinatawag sila ng pinuno. Ano ang kailangan mo, Chief? Tanong ni Echi. Galit na sumagot ang pinuno, hindi mo ba naiintindihan kung ano ang dahilan kung bakit ka nakipag-alyansa sa mga tribong nasa paligid namin? Sagot ni Echi, mahirap ang kalagayan nila, at salamat sa Diyos, malakas ang hukbo namin. Kaya nagpasya kaming tulungan sila. Ang Glen Clan ang namumuno sa buong rehiyong ito. Hindi ko hahayaang gawin mo yan, mariing sabi ng pinuno. Sumagot si Echi, kung tutusin, hindi naman kami nag-ayos ng kasunduan ng mag-isa. Kasama rin sa alyansa ang Glen Clan. Nagulat ang pinuno, ano? Hindi naman ako sumama sa inyo. Sagot ni Echi, hindi naman kailangang ikaw mismo. Pumasok si Olo. Nagulat ang pinuno, bakit mo ako tinalikuran, anak? Sabi ni Echi, si Olo ang namuno sa negosasyon. Anak mo siya at alam niya kung paano kausap ang mga tribo. Napatingin ang pinuno sa anak niya. Bakit mo to ginawa? Hindi ko to inaasahan sa'yo. Sagot ni Olo, mas mahalaga ang kinabukasan ng clan kaysa sa pride mo. Wala tayong ibang solusyon kundi umasa sa Demon Army. Tumanggi pa rin ang pinuno, pero tumingin si Olo sa kanya habang tumutulo ang luha. Buong buhay ko, ikaw ang idol ko. Pero gaya ng sinabi ko, iba na ang panahon ngayon. Ang taong itinuring kong pinakamalakas, ay ngayon mahina na at may sakit. Kailangan mong bitawan ang pride mo. Sabi ni Echi sa pinuno, ano masasabi mo ngayon sa pagbuo ng alyansa? Hindi ko hinihingi na magpasakop ka. Ang hinihingi ko lang ay tumayo tayo bilang magkasangga. Sagot ng pinuno, pag-iisipan ko. Makaraan ang ilang araw, dumating si Amonir at sinabing nagpadala ng sagot si Ogre. Pumayag na siyang makipag-alyansa sa Demon Army. Hindi na nagulat si Echi. Tinanong ni Amonir, anong ginagawa mo? Sinabi ng hari na pumili ako ng magiging assistant ko, pero hindi ko pa alam kung sino. Sabi ni Amonir, no risk, no fun. Pili ka na lang ng kahit sino ngayon.
Sagot ni Ecchi, hindi pwede. Matagal ko nang iniisip na ikaw ang pipiliin ko. Nagliwanag ang mga mata ni Amanur. Totoo ba? Ako ang pipiliin mo. Kakakilala lang natin. Namula ang mukha niya sa hiya, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Ecchi, si Olo ang naroon. Kinatawan siya ng Glen Clan sa bagong alyansa. Hinawakan ni Olo ang kamay niya at taos pusong nagpasalamat. Dahil sa'yo, gumanda ang buhay ng buong clan namin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, at gagawin ko agad. Sinamantala ni Ecchi ang pagkakataon at inalok si Olo na maging assistant niya. Nanlaki ang mata ni Amanur sa galit, pero sigaw ni Amanur, simula ngayon, kalaban na kita, traidor ka, at manloloko ng babae. Kinabukasan, ipinadala ni Ecchi si Olo sa kanyang unang misyon, ang makipag-alyansa sa Bear Clan. Bumalik ito na may magandang balita. Pumayag ang Bear Clan sa kasunduan. Tuwa si Ecchi, lalo nang sabihin ni Olo, mabibigyan ka rin ng Distinguished Service Award. Pumasok si Amanur, may dalang pagkain. Kumain si Ecchi ng porridge habang iniisip, totoo nga, natanggap ko dito ang respeto at halaga na hindi ko nakuha sa sarili kong mundo. Pero, tinatawag pa rin ako ng mundo ko. Sabay sabi niya ng malakas, sana makakain ako ulit ng karne at kanin. Sagot ni Amanur, edi malinaw na ang sagot. Tara, mangaso tayo. Dinala niya si Ecchi sa isang kagubatan malapit sa kaharian. Sinabi niyang matagal nang pahirap sa kanila ang mga mababangas na hayop roon at dapat na nilang tanggalin ang mga ito noon pa. Pero dahil sa katamaran niya, hindi pa nagagawa. Dito tayo kukuha ng karne, sabi ni Amanur. Natakot si Ecchi. Delikado to. Umuwi na lang tayo habang maaga pa. Sagot ni Amanur, kapag mahina ka, ikaw ang kakainin. Hindi pa man siya natatapos magsalita, isang dambuhalang ligaw na baboy na nakakatakot ang itsura ang biglang lumitaw sa likuran nila. Luhod ka. Ako na ang bahala rito, utos ni Amanur. Lumipad siya sa ere at buong lakas na binagsakan ng sakong niya ang ulo ng halimaw. Bumagsak ito, pero hindi pa rin patay. Muling tumayo ang baboy at umatake sa kanya. Mabilis siyang nakailag sa mga atake ng mabangis na hayop, sabay sunod-sunod na hampas sa kaliwat kanan na walang kahit kaunting awa. Pero kahit ganon, hindi pa rin ito bumagsak. Sabi niya, ito na ang katapusan mo. Hindi na kita palalayain pa. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang buong lakas niya. Bakal ang unti-unting bumalot sa kanyang mga kamay habang tumitindi ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan niya ang boar sa mga pangil nito, binuhat ng mataas, at hinati ito sa gitna gamit ang nakakagulat na lakas. Napatitig si Ecchi, hindi makapaniwala sa nasaksihan niya, pero gutom pa rin siya. Dinala ni Amanur ang bangkay ng boar sa kalapit na nayon. Nagdiwang ang mga tao dahil hindi na sila muling guguluhin ng mabangis na hayop na iyon. Kumuha siya ng malaking binti ng baboy ramo at sabing, ihanda mo na ang sikmura mo. Ipapatikim ko sa iyo ang pinakamasarap na karne na makakain mo. Umatras ka muna. Bumigkas siya ng fire incantation at pinasabog ang apoy upang lutuin ito. Tinitigan lang siya ni Ecchi at bigla niyang nasabi, bigla akong nawalan ng gana. Hindi na ako gutom. Sagot ni Amanur, tikman mo lang, hindi mo to pagsisisihan. Sinunod naman niya ito pero sana pala hindi na lang, dahil iyon ang pinakamasamang karne na natikman niya sa buong buhay niya. Napasigaw si Amanur, sa halip na magpasalamat ka, yan pa ang sasabihin mo. Wala kang utang na loob. Sagot ni Ecchi, ako na lang ang magluluto. Lumapit siya sa oven ng nayon at siya mismo ang naghanda ng karne. Pagkatapos, inabot niya ito kay Amanur at sabing, tikman mo. Nang matikman niya ito, nanlaki ang mga mata niya at napasigaw, anong klaseng himala to? Ang sarap. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Amanur na bumalik na sila sa kaharian, bumigkas siya ng fire incantation at nagsindi ng apoy sa itaas nila, nagsilbing ilaw at proteksyon laban sa mga mababangas na nilalang. Ang galing nito, sabi ni Ecchi habang naglalakad sa tabi niya. Pagkatapos ay bigla niyang nasabi, hindi mo ba naisip minsan na magpalit ng damit? Siguro mas maganda kung mas mahaba, baka may mga bata kasing nanonood ng eksenang to. Biglang tumigil si Amanur at pinatay ang apoy. Baka nga tama ka, pero parang inaaway mo ko ah. Nagbago ang plano ko, iiwan na kita rito. Bukas ka na bumalik sa Glen Clan. Sayang, pinagkatiwalaan pa naman kita. Nataranto si Ecchi. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nilayuan ni Amanur. Agad siyang bumalik sa nayon para makaiwas sa mga halimaw sa daan. Kinaumagahan, bumalik siya sa kaharian at hinarap ang Demon King. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ng hari. Nakipag-alyansa ka sa mga karatig nayon at tinulungan mo pa si Amanur labanan ang halimaw.
Ano itong kagandahang nakikita ko? Pero bakit ka bumalik ngayong umaga? Samantalang si Amanur ay dumating nung gabi. Sumagot si Echi, hindi ako karapat-dapat para sa posisyong ito. Hindi ko nga kayang ayusin ang sarili ko pati na ang mga kaibigan ko. Dapat mo na akong tanggalin ngayon din. Pero sinabi ng hari, tigilan mo ang kalokohang yan. Hanapin mo siya at humingi ka ng tawad. Naglakad-lakad si Echi sa lansangan, litong-lito kung bakit galit si Amanur. Tulad ng marami sa atin, hindi niya agad maintindihan kung ano ang problema. Pero sa huli, malinaw na siya ang may mali. Kumuha siya ng libro tungkol sa kultura at tradisyon ng mga Demon. Doon niya natuklasan na ang mga may malalakas at hubog na katawan ay inaasahang magsuot ng masikip na damit bilang tanda ng pagmamalaki. Noon niya na-realize na ang sinabi niya ay isang insulto para kay Amanur. Samantala, lumapit si Aloy kay Amanur na halatang galit pa rin. Galit sa kin si Iti, sabi niya. Umupo siya sa tabi nito at pinakinggan ang nangyari. Nang malaman niya ang totoo, sabi niya, iba ang kaugalian ng mundo niya sa atin. Tinanong ni Amanur, anong gagawin ko ngayon? Sa mismong sandaling yon, tumakbo si Echi papalapit sa kanya at agad humingi ng tawad. Sabi ni Amanur, ayos lang. Basta huwag mo nang uulitin. Sagot ni Echi, burahin na natin yun. Dahil bati na tayo, gusto mo bang maging partner ko? Namula ang pisngi ni Amanur sa hiya habang iniisip ni Echi kung kakayanin ba nilang magtrabaho ng walang problema. Makalipas ang ilang araw, pinarangalan ng Demon King si Echi para sa kanyang kontribusyon sa hukbo at sa mga matagumpay na alyansa. Binigyan siya ng isang bihirang Magic Stone. Isang malaking karangalan na matanggap to, sabi ni Echi, pero mas nararapat itong ibigay sa iba. Lumapit siya kay Amanur, lumuhad, at iniabot ang bato. Sumabog sa galit si Amanur at napasigaw, dahil sa tradisyon ng mga Demon, ang pagbibigay ng Magic Stone sa isang babae ay isang marriage proposal. Kawawang Echi, wala siyang kaalam-alam. Kinabukasan, ipinatawag siya ng hari at tinanong tungkol sa relasyon ng mga Demon at mga demi-human. Sagot ni Echi, malaki ang agwat nila. May kakayahan ang mga Demon gumamit ng mahika, kaya madalas nakakaramdam ng pagkukulang ang mga demi-human. Tugon ng hari, tama ka, kaya ang problema ay nasa mahika mismo. Gusto kong makahanap ka ng paraan para kahit sino sa kaharian ay matutong gumamit ng mahika. Sabi ni Echi, maganda yan, pero maling tao ang napili nyo. Hindi ko nga kayang gumamit ng magic, paano ko magagawa iyon? Sagot ng hari, dyan pumapasok ang magic stones. Iniabot niya ang isa pang bato at sinabi, hahayaan kitang tuklasin kung paano ito gamitin, pero magtatalaga ako ng tutulong sayo. Tinanong ni Iti, at sino ang magiging katulong ko? Sumagot ang hari, nakausap ko na ang kasamahan mo, si Celia. Siya ang High Sorceress ng disyerto sa kahariang ito. Huwag mong basta-bastahin ang misyong ito kahit kailan. Kinuha ni Iti ang bato at bumalik sa library para pag-aralan ito. Doon niya nadiskubre na ang Magic Stone sa mundong ito ay may napakalakas na kapangyarihan, at kaya itong gamitin ng mga Demon para palakasin ang kanilang magical energy. Pero kahit anong basa at paghahanap niya, wala pa rin siyang maintindihan. Kaya sinabi niya, pupunta ako sa Elder at ipapaliwanag niya ito sa akin. Kumatok siya sa pinto at ang parehong babae na una niyang nakita ang lumabas. Tinanong siya nito, anong kailangan mo? Sagot niya, pinadala ako ng Demon King kay Selvid para sa isang mahalagang bagay. Tumugon ang babae, wala siya dito ngayon. Napakunot noo si Iti at sinabi, paano nangyari yon? Sinabi ng hari na kailangan ko siyang makausap ngayon, pero hindi siya pinakinggan ng babae at sinabing, kapag dumating siya, sasabihin kong pumunta ka. Ngayon, paalam. Isasara na sana niya ang pinto pero inunat ni Echi ang paa niya at pinigilan. Pwede ko ba kahit ikaw ang makausap, dahil ikaw ang assistant niya? Pinapasok naman siya nito. Pagpasok, sinabi ni Iti, may kailangan akong malaman na napakahalaga. Sigurado akong ikaw mismo si Selvid, at nagsisinungaling ka lang. May tatlo akong dahilan kung bakit ako sigurado. Una, ang mga decorative glasses mo. Pangalawa, wala ang pangalan mo sa listahan ng palace staff. At pangatlo, sinabi ng hari na palagi mong iniiwasan ang trabaho kaya nagdi-disguise ka. Ngumiti ang babae at sinabi, mukhang nahuli mo ako. Ako nga si Selvid, isa sa 4 na generals. Nagtanong si Iti, bakit ka nagdi-disguise? Maganda ka naman at ayos naman ang lahat. Sagot ni Selvid, simple lang. Kapag nalaman ng mga tao ang totoong mukha ko, bibigyan nila ako ng napakaraming gawain. Hindi ko kaya ang dami noon. Mas gusto kong umiwas dahil, tamad ako. Bago pa man makapagpatuloy si Echi sa pagpapaliwanag tungkol sa imbensyong kailangan nila, mabilis siyang pinutol ni Selvid. Rejected.
Lahat ng sinabi mo, rejected. Gusto kong matulog at wala akong gagawin. At bakit ko pa uulitin ang isang bagay na naimbento ko na noon? Nagulat si Echi sa sinabi niya. Pero agad na naglabas si Selvid ng isang bato at sinabi, ito ang device na ginawa ko. Nagbibigay ito ng magical energy sa mga taong hindi kayang gumamit ng magic. Napangiti si Echi. Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayong araw. Simulan na natin agad ang paggawa nito. Pero sagot ni Selvid, hindi ako gagawa ng kahit ano. Kung gusto mo, ikaw ang gumawa. Pero ang presyo ng isang device ay 10 million. Kung kaya mo yan, sige. Nanlaki ang mata ni Echi nang malaman niyang sobrang bihira pala ang magic stones, at ang device na iyon ay nangangailangan ng pinakamahihirap hanapang bato sa buong mundo. Doon niya naintindihan kung bakit siya mismo ang pinili ng hari para sa misyon na ito. Kaya sinabi niya, may naisip akong maganda. Dahil sobrang lakas ng magical power na ibinibigay ng device na ito, enough para makapag-cast ng napakaraming spells, bakit hindi tayo gumawa ng mas simpleng bersyon na nagbibigay lang ng kaunting power, sapat para sa isang spell lang? Ngumiti si Selvid. Magandang ideya. Pwede tayong gumamit ng mas murang magic stones. Inabot ni Echi ang batong galing sa hari. Gamitin natin ito para sa unang prototype. Bigla siyang hinablot ni Selvid sa kwelyo. Ibig sabihin, hindi tayo matutulog hanggat hindi natin ito natatapos. Kaya nagtrabaho sila buong magdamag hanggang sa matapos ni Selvid ang device at handa na itong subukan. Tinuro niya si Echi. Ikaw ang unang gagamit nito. Sabi ni Echi, pahinga lang ako kahit isang oras. Kung sumabog man ito sa mukha ko, at least nakapagpahinga ako bago ako mamatay. Papalabas na siya ng pinto, hirap nang lumakad, nang biglang bumukas ito ng malakas. Tumama sa kanya si Amanur at nabagsak siya sa sahig. Galit na galit itong pumasok. Gusto niyang malaman kung ano ang pinagagawa nila ni Selvid buong gabi. Ipinaliwanag ni Selvid na gumagawa sila ng bagong imbensyon. Halos hindi pa nakakabawi si Echi nang biglang dumating si Aloy, naghahabol ng hininga. May emergency. Isang grupo ng higanteng palace birds ang umatake sa ilang bayan. Kailangan nating umalis agad. Hinayla ni Aloy si Amanur. Ikaw ang pinakamalakas naming mandirigma. Kailangan mong depensahan kahit 3 bayan. Habang nagmamadali silang lahat, lumapit si Selvid kay Echi. Ito ang perfect chance para subukan ang imbensyon natin. Dinala niya si Echi sa isang bakanteng field at inihagis sa kanya ang device. Natest mo ba ang safety nito? Tanong ni Echi. Sagot ni Selvid, huwag mo kaming maliitin. Kapag pamalya yan, kamay mo lang naman ang paputok. Ipinakita niya kung paano i-activate ang device, at sinubukan ito ni Echi. Laking gulat niya nang gumana ito ng perpekto. Nagcast siya ng simpleng fire spell at halos hindi siya makapaniwala na nagawa niya iyon. Pero biglang dumapo sa kanila ang mga ibon. Ginamit niya ulit ang device at nagpakawala ng sunod-sunod na fireballs, pero wala itong naging epekto. Isa sa mga ibon ay muntik na siyang patayin kung hindi siya nasadyep ni Selvid, na mabilis na tumamba ng ilan sa kanila, habang ang natitira ay nanatiling nakapalibot pero hindi umaatake. Namangha si Echi, pero napansin niyang parang naglalabas ng kakaibang wave ang device na siyang pumipigil sa mga ibon. Ilang sandali lang, nagsitakas ang mga ito at saktong nasira ang device. Kinagabihan, niluto nila ang ilan sa mga ibong napatumba nila para may makain ang mga taga-baryo at ang mga batang naapektuhan ng pag-atake. Kinuha ni Echi ang pagkain niya at nilapitan si Selvid para damayan siya. Dahil nabigo ang imbensyon niya, tahimik siyang naupo at nagsimulang magkwento tungkol sa nakaraan. Ipinagtapat niya na ipinanganak siya sa isang pamilyang puro merchants at napakayaman ng lahat ng kamag-anak niya. Pero kinailangan niyang umalis dahil sa mabibigat na pangyayaring dumating sa buhay niya. At sa panahong iyon, ang mga tumulong sa kanya ay ang mga demi-humans, mga taong mahirap tulad niya at hindi rin makagamit ng magic. Doon niya nabuo ang unang device niya, para tulungan silang magkaroon ng kakayahang makapag-survive at makipagsabayan. Pagkatapos ng mga sinabi niya, huminga siya ng malalim at nagangat ng loob. Susubukan natin ulit. Ngayon, hindi na pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Sabi ni Echi, kaya mo bang gumawa ng 10 device ngayong araw? Sagot ni Selvid, kayang-kaya ko, pero magiging katulad lang sila ng nauna. Masisira rin sila. Sinabi niya, ayos lang yun. Gawin mo lang, ako na ang bahala sa susunod. Pagsapit ng umaga, natapos na ni Selvid ang paggawa ng magic stones na hinihingi ni Echi. At sakto rin dumating ang mga ibon, gaya ng sinabi niya. Pero ang surpresa,
Itinanong pala ni Echi ang mga bato sa lupa ng palihim. At nang lumapit ang mga ibon, sabay-sabay niyang inactivate ang lahat ng ito, at agad itong naglabas ng malalakas na tunog na nagpabalikwas at nagpatikas sa mga ibon, dahilan para magsitakas silang lahat. Eksaktong ayon sa plano niya. Labis ang tuwa ni Selvid, ng mga villagers, at ni Echi. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa Demon King at ipinakita ang device na dinisenyo nila, ipinaliwanag kung paano nito mapoprotektahan ang kagubatan laban sa mga ibon at halimaw. Lubos na humanga ang hari at iniutos kay Selvid na gawin itong mass production at ipamahagi sa iba't ibang lungsod. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Echi papunta sa palengke para silipin ang kalagayan ng kaharian. Siyempre, sumunod sa kanya ang shadow niyang si Amonur. Nagbiro pa si Echi, "By the way, ang ganda ng suot mo ngayon." Akala ni Amonur, date iyon at nagdiwang sa isip niya. Pero hindi niya alam na trabaho pa rin ang nasa isip ni Echi. Magre-research tayo ngayon tungkol sa kalagayan ng palengke. Ipinaliwanag ni Echi na nangangalap sila ng opinyon ng mga tao at inoobserbahan ang paligid para malaman kung ano ang kailangan ng hukbo. Nagkunwari silang mga ordinaryong mamimili at huminto sa isang tindahan ng kagamitan. Mainit silang sinalubong ng tindero at ipinakita ang mga gintong tasa. Sabi ni Echi, "Bibilhin ko yan, pero may isang tanong ako kapalit." Same time na naghihintay si Amonur na iabot sa kanya ang isang tasa dahil sa tradisyon nila, kapag inalok ito sa isang babae, para itong proposal ng kasal. Pero laking gulat niya nang sabihin ni Echi, "Tara na, nakuha ko na ang kailangan ko." Sabay alis, iniwan siyang tulala. Pagkatapos, umupo sila para uminom. Sabi ni Echi, dahil sa mga alyansa, lumago ang produksyon at nagkaroon ng palitan ng kultura. Pero may malaking problema, malaki ang kakulangan natin sa pagkain. At ang pangunahing pananim na game ay biglang tumaas ng sobra ang presyo. Sabi ni Amonur, "Tama ka. Kinausap ko ang isa sa malalaking merchant pero sabi niya, halos wala na siyang kita." Sagot ni Echi, "Ibig sabihin, hindi merchant ang problema kundi ang guild na humahawak ng kalakalan. Kung hindi tayo magiging maingat, baka masira natin ang ekonomiya ng kaharian." Pagkatapos nito, sinabi ni Echi, "Tapos na ang research natin ngayon. Anong gusto mong gawin?" Hindi pa man siya nakakibo, biglang dumating si Gnome at tinawag siya. Sabi ni Echi, "Anong ginagawa mo rito ngayon?" Sagot niya, "Espesyal na araw ito sa clan namin, parang festival. Nagbibigay kami ng regalo sa mga taong mahalaga sa amin." Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang matandang lalaki at ang kanyang asawa kay Nam para humingi ng tulong. Sabi ng babae, "Kami ng asawa ko ang may-ari ng tindahan na nagbebenta ng chimizo. Taon-taon, bumababa ang benta namin. Pero ngayong taon, isang merchant ang umorder ng napakalaking dami. 2 araw naming inihanda yon, pero sa araw ng delivery, bigla niyang kinansela. Bukas na masisira ang pagkain, at kung hindi ito may benta, malulugi kami at magsasara na ang tindahan." Tinikman ni Echi ang pagkain at sinabi, "Huwag kayong mag-alala, ililigtas natin ang tindahan na to. Pero kailangan ko ng impormasyon. Sino ba madalas bumili nito?" Sabi ng matanda, "Noon, puro matatanda ang bumibili, pero pati sila, nawalan na ng gana." Sagot ni Echi, "Kung ganun, baguhin natin ang itsura ng pagkain para makuha rin ang interes ng mga kabataan." Agad niyang sinimulan ang plano, ginabayan ang mag-asawa para gawing mas kaakit-akit ang presentasyon ng pagkain. At hindi nga nagtagal, dumami ang bumili at naubos nila ang lahat ng stock bago matapos ang araw. Pagkatapos nito, nagtungo si Echi sa Demon King at nagulat. Ikinwento niyang natuklasan niya ang isang kalapit na bansa, ang Kingdom of Gold, na mayayaman at maaaring maging kapaki-pakinabang na kaalyado. Sabi ng hari, "Magandang ideya yan. Kapalit niyan, ibibigay natin sa kanila ang imbensyon nating magic stones." Pumayag si Echi, pero mahigpit siyang binalaan ng hari. Ang King of Gold ay hindi madaling kausap, mabilis magbago ang ugali niya. Isang beses, naghandang bumiyahe si Echi. Sabi niya, "Sa pagkakataong ito, ako lang ang pupunta." Binalaan siya ni Amonur, "Kapag nagkamali ka kahit kaunti, tapos ka na." Pagdating niya sa Kingdom of Gold, namangha siya sa sobrang ganda ng palengke. Sana raw makapagtagal siya doon, pero may appointment siya sa hari. Pagpasok niya sa bulwagan, lumabas ang King of Gold mismo. Nagpakilala si Echi bilang isa sa 4 na general ng Demon King. Pero tinuligsa siya ng hari, "Ikaw si etc. Himure, Foreign Affairs Minister ng Demon King." Nang inig si Echi at napaluhod, iniisip na iyon na ang katapusan niya. Ngunit tinanong ng hari, "Anong sadya mo rito? Hindi ka naman siguro nagpunta lang para bumati at umalis?" Sagot ni Echi,
Tama ka, may dala akong espesyal na alok na siguradong magugustuhan mo. Ipinakita niya ang mga silver plate at cup, biglang nagalit ang hari, binasag ang mga ito at sumigaw, akala mo palengke to. Silverware para sa King of Gold. Mabilis na bumawi si Echi at inilabas ang Magic Stone. Nil-8 ito ng hari, isa lang tong mumurahing bato. Pero mabilis niyang sinagot, hindi. Espesyal to. Pinapaalis nito ang mga halimaw sa kahit anong lugar. Alam ko na madalas kayong atakihin ng mga halimaw sa minahan. Ito ang sagot. Sabi ng hari, sige, subukan natin. Biglang dumilim ang bulwagan at bumukas ang malaking gate. Isang dambuhalang buwaya ang lumabas. Kapag Maple Ayes nito ang buwaya, gagana yan. Kinabahan si Echi at halos mawalan ng ulirat pero inactivate niya ang bato. Lumapit ang buwaya, pero bago ito umatake, binanlian ito ng apoy ng hari hanggang maging abo. Gusto ko tong device. Bibili ako ng napakarami. Dapat handa na ang lahat sa loob ng 1 linggo. Kapalit nito, ang lahat ng gintong yan. Pagbalik ni Echi sa kaharian, agad niyang sinabi kay Selvid ang malaking order. Napasigaw ito, 200 bato sa 1 linggo. Imposible yan. Tumataas na nga ang demand. Sagot ni Echi, ipapamahagi muna natin sa mga border area kung saan may mga halimaw. Matagal na rin tayong gumagawa kaya halos puno na ang iba. Ayaw mo lang yatang magtrabaho. Wala nang nagawa si Selvet kundi magtrabaho ng todo kasama ang lahat ng manggagawa. Habang papalapit ang deadline, dumating si Ulo at sinabi, may malaking problema. Kinansela ng King of Gold ang lahat ng order. Nagulat si Echi at agad pumunta sa naghatid ng balita. Ayon dito, may natagpuan daw ang hari na merchant na nagbebenta ng parehong produkto sa kalahating presyo. Mabilis kumalat ang balita at pinag-usapan ng lahat. Hindi alam ni Echi kung ano ang nangyari. Nagalit ba ang hari? At paanong nagkaroon ng merchant ng parehong imbensyon na tanging sila lang ang may hawak? Pumunta siya sa Demon King at sinabi, lahat ng ito ay kasalanan ko simula pa lang. Nagbitiw ako sa posisyon ko. Pero sinabi ng Demon King, hindi na mahalaga kahit pa nagkamali ka. Huwag kang tumakbo. Humanap ka ng paraan para ayusin ang problemang ito. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Umalis si Echi na wasak ang loob at hindi alam kung paano aayusin ang nangyari. Bigla siyang inatake ng isang tao at isinilid sa malaking sako. Pero nang subukan niyang palayain ang sarili, nalaman niyang hindi pala totoong kinidnap siya. Si Mander lang pala ang nagdala sa kanya para pakainin, kausapin, at paluwagin ang bigat ng loob niya. Maya-maya, dumating din si Ulo dala ang pagkain. Napangiti si Echi at naisip, sapat na nandito ang mga taong to. Pagkatapos nilang magsalo-salo, gamaan ang pakiramdam niya. Sinabi niya, hindi ako susuko. Kailangan kong lutusin ang problemang ito. Samantala, sa Kingdom of Gold, kinukuha ng hari ang mga magic stone mula sa isang merchant na nagbebenta ng kalahating presyo. Tinanong siya ng hari, saan mo nakuha ang mga to? Sagot ng merchant, ikaw man ang hari, pero trade secret ito. Hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Naupo si Echi hawak ang isang bato, hindi alam kung paano lulutasin ang problema. Nag-isip siya kung paano nagawang kopyahin ang imbensyon, samantalang si Selfid lang ang nakakaintindi ng mekanismo nito, at sigurado siyang hindi nito ibebenta ang ideya. Pumasok sa isip niya na baka ninakaw ang imbensyon mula sa isa sa mga baryo kung saan ito unang ipinamahagi. Pero bakit naman ibebenta ng mga mahihirap na baryong yun ang mga bato, gayong palagi silang inaatake ng mga halimaw? May problema. Wala nang bisa ang mga bato sa mga baryong pinadalhan natin. Dinala niya si Echi sa isa sa mga baryong inatake, at nakita nilang wasak ang mga pananim at sinira ng mga halimaw ang paligid. Nang hukayin ni Echi kung saan nakabaon ang mga bato, wala siyang nakita. Malinaw na ninakaw ang mga imbensyon at ibinenta na sa Kingdom of Gold. Doon siya nakaisip ng plano. Nagkubli sila sa gabi at nagmasid. Maya-maya, may dalawang nakamaskarang tao na lumapit at sinimulang hukayin ang mga bato. Lumabas si Echi at hinarap sila. Tulad ng inaasahan ko, ninakaw ninyo tong mga bato. Sino ang nagpadala sa inyo ngayon? Sa halip na sumagot, umatake ang mga magnanakaw. Pero mabilis silang sinalubong at na-counter ni Selfid. Napaatras ang mga ito at tumakbo. Napangiti si Echi, nakita na niya ang katibayan. Sa kabilang banda, nalaman ng lahat na ang merchant na nagbebenta ng mga bato sa Kingdom of Gold ay walang iba kundi si Buddha the Swine, isang traidor mula sa Demon Kingdom. Yumaman siya ng husto dahil sa mga ninakaw na bato. Akala niya ligtas na siya sa kahirapan. Pero pagbalik niya dala ang itong pan ng ginto, hinarang siya ng mga gwardya at dinala sa harap ng hari ng gold.
Galit na galit ang hari habang hawak ang isa sa mga natitirang bato. Lahat ng mga bato na dinala mo noong nakaraan, wala nang bisa. Akala mo maloloko mo ako. Pilit na ipinagtanggol ni Buddha ang sarili, pero hindi naniwala ang hari at agad siyang hinatulan ng kamatayan. Pinalabas ang isang dambuhalang halimaw para kainin siya. Sa huling sandali, dumating si Ecchi, tinamaan ang halimaw, at hinayla si Buddha palayo. Galit ang hari, anong karapatan mong manghimasok sa mga usapin ko? Tahimik na sagot ni Ecchi, ang pinakialaman ko lang ay yung halimaw. Makinig ka muna, pagkatapos magpasya ka. Intrigued ang hari kaya pinakinggan siya. Ipinaliwanag ni Ecchi na matagal nang may mga nakawan at halimaw na umaatake sa Demon Kingdom. Kaya naglagay sila ng mga huwad na bato, kamukha ng orihinal pero walang kapangyarihan. At ngayong lumitaw ang mga pekeng bato sa merkado ng Kingdom of Gold, malinaw na si Buddha nga ang nagnanakaw ng totoong mga bato. Luhod sa takot si Buddha, umiiyak at nagmamakaawa para sa buhay niya. Kapag pinatay mo si Buddha, babagsak ang kaharian mo. Siya lang ang nag-aangkat ng golden powder mula sa Kingdom of Toki. Kapag nawala yon, mawawasak ang industriya ng ginto at malulugmok sa pagkabagsak ang iyong kaharian. Tinanong niya si Ecchi, bakit mo siya ipinagtatanggol? Bakit mo pa ipinagtatanggol ang kaharian ko, samantalang magkaribal tayo? Tumingin si Ecchi sa kanya at sinabing, hindi ba't natural lang na tumulong sa taong nangangailangan? Tumawa ng malakas ang hari, pagkatapos ay ngumisi. Umalis na kayo. Gusto ko nang matulog. Sa labas, may sorpresa si Ecchi, dinala niya ang pamilya ni Buddha upang magkita muli sila. Lubos ang pasasalamat ni Buddha. Pinagtaksilan kita, ninakawan kita, pero matapos ang ginawa mo para sa akin, nangangako akong magiging tapat ako sa Demon Kingdom. Magbabago ako. Seryoso si Buddha at sinabing, bago ka umalis, may kailangan kang malaman. May mga kakaibang galaw sa loob ng Guild District ng Demon Kingdom. Parang may malaking sakunang papalapit. Agad na ipinatawag ng Demon King sina Ecchi at Olander at diretsong sinabi, alam nyo na siguro na ang presyo ng game, na pangunahing pagkain ng mga tao, ay biglang tumaas ng sobra nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Ecchi, oo, may narinig akong may mali talaga. Hindi na umaabot sa mga pamilihan ng gym, at kung meron man, ibinebenta ito ng sobrang taas ng presyo. Mabigat ang boses ng hari nang tanungin niya, paano ito nangyari? At nasaan ang mga general ko sa mga panahong yun? Ayokong tumagal pa ito, ayusin nyo agad. Biglang sumagi sa isip ni Ecchi si Buddha at ang mga bulong-bulungan tungkol sa kakaibang nangyayari sa loob ng guild building. Kaya sinabi niya, kailangan ko munang makausap ang pinuno ng guild. Kinabukasan, bumiyahe siya para puntahan ang guild master. Sa daan, sinalubong siya ni Selvid at nagpumilit na sumama. Ayon sa kanya, mas magiging madali ang trabaho kung may kasama silang galing sa Elf Clan sa hanay ng mga opisyal. Abala pa siya sa pag-aayos ng kanyang disguise at damit para hindi sila pagtawanan ng mga tao habang naglalakad sila papunta sa guild. Pagdating nila roon, naghintay sila ng 4 na oras bago dumating ang master. Nang sa wakas ay lumitaw ito, nagkunwari pa ng kalmadong anyo at sinabing, pasensya sa paghintay. Ako si Fiber, ang head ng guild. Galit na sumabog si Selvid. Iniwan mo kaming naghihintay ng higit 4 na oras, tapos ganyan ka lang darating na parang walang nangyari. Ngumisi si Fiber at tinukso pa siya tungkol sa kanilang nakaraan. Sagot naman ni Selvid ay may init at bigat na halatang ikinailang ni Fiber. Napatingin si Ecchi, nagulat nang malaman niyang magkapatid pala sila. Ipinaliwanag ni Ecchi ang pakay niya. Nandito ako para ayusin ang pagbili ng game. Ngunit ngumisi lang si Fiber, minamaliit sila, at nagsabi pa na gusto niyang makita si Ecchi na lumuluhod bago siya pumayag sa kahit anong kasunduan. Magmakaawa ka muna, biro pa nito. Walang reklamo, ginawa ni Ecchi ang hinihingi, yumoko at nagkunwaring nagmamakaawa. Natawa si Fiber at sa huli ay inalok ang mga sako sa kasalukuyang presyo, 50,000 kada sako. Pagkatapos noon ay tumalikod siya at nagbabala pa na hindi na sila makakakita ng ganoong alok muli. Nilukuban ng matinding galit si Selvid at sinabi, pagsisihan niya yon. Sunugin natin siya, hindi niya kakayanin ang apoy. Pinagalitan pa niya si Ecchi dahil nagpapi ito. Pero kalmado lang si Ecchi. Para sa kanya, hindi na mahalaga ang maliliit na kahihiyan kung may mas malaking layunin itong natutulungan. Habang naglalakad palayo, ikinwento ni Selvid ang pinagmulan niya. Ipinanganak daw siya sa isang maunlad na pamilyang mangangalakal ng Alf. Magkapatid sila ni Fiber sa iisang ama lamang. Nasunog daw ang kanilang nayon noon, at maraming kababaihan ang ipinagbili sa mga slave trader. Tumakas siya at nangakong hindi na babalik kailanman. Habang nag-uusap sila,
May isang gasgasing batang babae ang tumatakbong humabol sa kanila. Tinawag si Ecchi, "Please, tulungan mo ako. Ilayo mo ako kay Fiber." Nang mapalapit ito, ipinakilala niya ang sarili bilang Nia. Kita sa mga mata niya ang matinding takot at desperasyon. Sinabi niyang pinipilit siya ni Fiber na magtrabaho para sa kanya laban sa kalooban niya, at malupit itong kumilos sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Ecchi, puno ng malinaw na determinasyon. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Binilhan niya si Nia ng malinis na damit, at doon niya ikinwento na kinuha ang kanyang ama at ang buhay niya sa ilalim ng kontrol ni Fiber ay naging tunay na impyerno. Nagbigay pa si Nia ng babala. Kumalat daw ang mga sabi-sabi na sinadya mismo ng guild para mapilitang bumili ang mga tao ng game kahit gaano pa kataas ang presyo, habang palihim namang pinupuno ng guild ang kanilang napakalaking tagwan ng game. Tinanong ni Ecchi kung may sino man sa guild na tumututol kay Fiber. Sagot ni Nia, "Wala, halos lahat daw ay kamag-anak ni Fiber, at ang natitira ay nabili na sa pamamagitan ng suhol." Sabi ni Ecchi, "Sobra na sila, hindi na tayo pwedeng manahimik, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya." Nagbigay si Selvid ng isang diretsong mungkahi, "Tapusin na lang natin siya mamayang gabi." Umiling si Ecchi, "Hindi, kailangan muna ng tamang proseso. Pupunta tayo sa guild bukas ng umaga kasama ang inspektor." Pagsikat ng araw, tinipon ni Ecchi ang isang maliit na pangkat at nagtungo sila sa guild para inspeksyonin ang mga imbakan. Inaasahan nila ang paglaban, pero pagdating nila, para bang inaantok pa ang buong lugar at halos walang tao. Nakatayo si Fiber doon, nakangiting ng aasar. "Ang aga nyo naman. Nanggugulo na naman kayo ng natutulog." Ipinagkumpas niya ang kamay, mistulang nangungot siya habang pinapapasok sila. "Sige, maghalughog kayo hanggat gusto nyo." Sinuyod nila ang bawat silid at imbakan, pero walang laman, kahit isa. Tumawa si Fiber ng malakas. "Wala kayong nakita. Ang malas nyo naman. Yung huling stock namin, may bumili na. Bad timing nyo talaga." Umalis sina Ecchi at Selvid, parehong litong-lito at masama ang kutob. Pagkarating sa palasyo, sabi ni Ecchi, wala silang iniwang bakas. Kahit ang mga record ng transaksyon, kumpleto sa petsa at presyo. Sumagot si Selvid, "Hindi mo tinamaan ang pinakaugat. Paano nila nalaman na pupunta tayo roon? Dapat lihim to. May taksil sa loob natin. At malinaw na kung sino." Mahinang sabi ni Ecchi, "Oo, kagaya ng hinala mo, si Nia ang taksil." Mapait ang ngiti ni Viper habang sinasabi kay Nia, "Magaling ang ginawa mo ngayon. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang gantimpala." Nagtanong si Nia, "May kaba sa boses? At nasaan ang Cloud Harvest?" Tugon niya, puno ng pangungutya, "Bobo ka ba? Sino ka para itanong yun sa akin?" Natarante si Nia at mabilis na nagsabi, "Patawad, hindi ko na uulitin." Sinubukan siyang pakalmayan ni Viper. "Huwag kang matakot, isa ka na rin sa amin. Ang Cloud Harvest ay inilalagay namin sa mga caravan na lumalabas ng kaharian, at kapag kailangan namin, ipinadadala namin pabalik. Tinutulungan kami ng mga magulang mo sa bagay na yan." Umalis si Nia na nangangatog, sabay sumisigaw sa isip niya, "Bakit ako ipinanganak dito? Bakit sa pamilyang to pa? Sana nagkaroon ako ng magulang na kayang panghawakan ako, hindi yung ibebenta agad sa unang pagsubok. Sana kaya nila akong protektahan, hindi ibigay kay Viper na binubugbog ako araw-araw dahil kamukha ko raw ang ate niyang kinamumuhian." Patuloy siyang naglalakad, puno ng sakit. "Anong klaseng buhay to? Ano bang nagdala sa akin sa mundong hindi ko naman nababagay? Pasensya na, pero sana maintindihan mo man lang kung gaano kabigat ang pinagdaanan ko." Sa totoo lang, ang buhay ni Nia ay isang paakit na hindi kayang tiisin ng kahit sino. Pagbubugbog, panghahamak, lahat ng kinatatakutan ng isang tao ay araw-araw niyang dinaranas. Nang alap pa siya ng impormasyon tungkol sa nakatatandang kapatid ni Viper at nalaman niyang maiksi ang buhok nito. Kaya hiniling niya na sana humaba ang buhok niya para hindi siya magmukhang kamukha ng kapatid na iyon. At dumating ang alam na nating pangyayari. Inutusan siya ni Viper, "Gusto kitang maging especially iya para kay Ecchi." Wala siyang nagawa. Sinunod niya iyon dahil wala siyang ibang pagpipilian. At doon natapos ang lahat para sa kanya. Samantala, naglalakad si Ecchi sa kalsada, malalim ang iniisip tungkol sa nakaraan niya. Biglang may tanawing bumalik sa kanya sa realidad. Isang boses ang sumita sa kanya, "Naglalakad ka sa gitna ng daan na parang tulala. Tingnan mo ang dinala ko." Napatingin si Ecchi at napamulaga nang makita ang bitbit nito, isang dragon na tinalo niya sa kanyang paglalakbay. Sabi ni Ecchi, "Di ba yan ang halimaw na umatake sa mga bayan at nagbanta sa mga tao sa Hilaga?"
Tumango siya at sagot niya, oo, tinapos ko yan, kasama pa ang 30 pang ibang halimaw. Sabi naman ni Echi, hindi ba dapat pinapasalamatan ka dyan? At may halong pang-aasar pa niyang idinugtong, paano ko ba makakalimutan? Saan ka ba nanggaling? Pagkasabi niya noon ay tumalikod siya at nagmadaling lumayo. Kinabukasan, nasa opisina na siya ni Commander Anea, kasama si Silit. Tanong ni Silit, anong gagawin natin ngayon na biguang? Inspection. Sagot ni Echi, at least alam na natin, wala sa guild ang Cloud. At para dyan, may masama akong plano. Dumating si Older kasama ang mga tauhan niya, dala ang isang malaking bagay na natatakpan ng tela. Tinanggal ni Older ang takip at lumitaw ang karne ng dragon na pinatay nila, hiniwa na para ipamahagi sa mga taong nagugutom. Kunyari ay tuwang-tuwa si Nia. Ang galing ng plano. Paano ako makakatulong? Bago pa makasagot si Echi, sumabat si Silit. Napatingin si Nia kay Silit, at doon niya na-realize na nahuli na siya. Pag-alis nila, agad niyang hinanap ang mga papel sa silid. Nahuli siya ni Silit sa pinto. Pinagkatiwalaan ka ni Echi, at tinreader mo siya. Sigaw ni Nia, kasalanan mo to. Tumahimik ka. Sabay hagis ng spell at mabilis na tumakas. Tumakbo siya kay Viper at ikinwento lahat ng nalaman niya, pati ang plano ng pamimigay ng karne. Kapag nakakuha ng pagkain ang mga tao, hindi na sila bibili ng Cloud sa presyo natin, sabi ni Viper. Kailan magsisimula ang pamimigay? Bukas, madaling araw, sagot ni Nia. At saan magsisimula? Tanong ni Viper. Alam niyang sa city center ang simula, pero nagsinungaling si Nia at isinulat na sa malayong baryo ito magsisimula. Tumingin si Viper sa kanya ng malamig. Akala mo maloloko mo ako, bata ka. Hindi mo alam, malalaman ko rin yan. Hinawakan niya ang ulo nito ng madiin. Panahon na para parusahan ka, at wala akong awa ngayon. Kasabay nito, sinabi ni Silit kay Echi, alam na siguro ni Viper ang plano natin. Sagot ni Echi, huwag kang mag-alala. Noong una ko siyang makita, puno ng sugat ang katawan niya. Ibig sabihin, matagal na siyang pinahihirapan ni Viper. Nang tumingin ako sa mga mata niya, alam kong nagsisinungaling siya. Isa yan sa mga kakayahan ko sa nakaraang buhay ko. Simula noon, alam ko nang especially iya siya. Sabi ni Silit, matapos ang lahat ng yun, mabait ka pa rin sa kanya. Napaka-naive mo talaga. Sagot ni Echi, ngayong alam ng kalaban ang plano natin, magiging karera na to ng bilis. Kinabukasan, ginaaysang si Viper ng kanyang assistant. May malaking problema, banta ni Viper, kung hindi to importante, papatayin kita, boss. Hindi pa dumarating ang Cloud Harvest natin, pero nagsimula nang mamigay ang Demon Army. Sagot ng assistant. Mabilis na tumakbo si Viper para tingnan, pero paglabas niya, naghihintay na si Silit, nakatutok ang espada. Sabi niya, sasabihin ko sa'yo kung saan nila kinuha yan. Lahat ng inimbak mong harvest na binenta mo ng sobrang mahal. Nag-angkat kami ng napakalaking dami mula sa karatig bansa. Inihatid dito ng merchant na si Ba. Malamang narinig mo na siya. Galit si Viper. Niloloko mo ako. Ninakaw lang yan ni Echi. Ngumisi si Silit, kawawa ka. Malayo ang pagitan ninyo ni Echi. Ginawa kanyang parang laruan habang isinasara ang deal. Nagtawanan ng baliw si Viper. Akala mo panalo ka na. Panaginip lang yan. Tumakbo siya palayo, pero mabilis siyang hinabol ni Silit. Wala pang isang minuto, patay na lahat ng gwardya niya. Sinipsip ni Silit ang mga spell gamit ang espada at ibinalik sa kanila. Pagbukas ni Viper ng pintuan ng guild, bumungad sa kanya ang lahat ng merchant ng guild na nakahanay. Isa sa kanila ang nagsabi, tapos na ang boto. Simula ngayon, hindi ka na guild master. Ikaw at pamilya mo ay ipapatapon sa kaharian. Nagulat si Viper. Imposible. Paano nangyari to? Lumapit si Echi. Lahat ng merchant ay nagkaisa matapos marinig ang sinabi ni Nia. At matapos nilang malaman ang ginawa mo sa kanya. Nagwala si Viper na parang halimaw. Pero malamig ang boses ni Echi. Mukhang nakalimutan mo na kung sino ka. Lumuhad si Viper at nagmakaawa. Umaasang malambot ang puso ni Echi. Pero mariing sagot ni Echi, hindi. Masyado kang maraming sinaktan. Kailangan mong pagbayaran. Nabaliw sa galit si Viper at nag-transform sa isang halimaw. Pero bago pa siya makagalaw, tinamaan siya mula sa likod. Si Silit mismo, ang kapatid niyang babae, ang tumapos sa kanya. Kahit ang pinakamalapit sa kanya, hindi na siya kayang kampihan. Dumating ang mga sundalo, itinali siya at kinaladkad palayo. Habang dinadala siya, huminto si Viper sa harap ni Ichi at sinabing,
Kung akala mo panalo ka na, nagkakamali ka. Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin kung paparating na ang malaking sakuna. Lahat ng bagay ay magwawakas at walang sino man ang makakaligtas. Bumalik si Ichi sa kastilyo at sinabi kay Nia na gagawin niya itong sekretarya. Hindi ito makapaniwala at napaiyak sa sobrang tuwa. Pagkaraan nito, ipinatawag siya mismo ng Demon King. At ngayong sandali, malinaw na isang napakalaking kapahamakan ang malapit ng mangyari. Nagpadala ang hari ng mensahero kay Olamander at agad siyang sumama rito. Tinanong siya, ano ang nangyari? Sumagot siya, naalala mo ba ang insidente sa Hilaga tungkol sa mga Wyvern Dragons? Dumami sila ng sobra at sinasakop nila lahat ng lugar na nadadaanan nila. Kaya idineklara ng Demon King na ito na ang matagal ng sinasabing sakuna. Pero ngayon, kapag hindi natin naprotektahan ang kaharian, wala nang pangalawang pagkakataon. Pwedeng mabura sa mundo ang buong kaharian dahil sa mga halimaw na to. Pagdating nila sa Fort D Fort, ang pinakamalakas na kuta ng Demon Army, pumasok sila sa loob at nadatnan si Gnome na sinalubong sila. Tulad ng dati, agad nagbanggaan sina Olamander at Gnome, pareho silang hindi matiis ang isa't isa. Pero biglang tumunog ang mga kampana ng babala, nagsimula na ang pag-atake ng mga Wyvern. Mabilis na pinangunahan ni Gnome ang grupo papunta sa battlefield, at lahat ay naghanda para sa labanan. Wala nang pagkakaiba kung demon o demi-human, iisa lang ang layunin nila. Habang papalapit ang mga dragons, agad nagpaulan ng atake ang hukbo, pero wala itong epekto. Ni isa man lang, walang bumagsak na dragon. Dahil dito, nagsimula silang mag-away-away sa isa't isa, dahil gaya ng alam ninyo, may walang hanggang galit ang demons at demi-humans sa isa't isa. Nang makita yon, sumugod si Olamander sa gitna ng mga wyverns at sa loob lang ng ilang segundo, napatumba niya ang ilan sa kanila. Samantala, pinalakas naman ni Gnome ang loob ng mga sundalo at nakayanan nilang sugatan pa ang ilan pang dragon. Tahimik na kumalma ang labanan at umatras muna ang mga sundalo para magpahinga. Sa sandaling iyon, tumayo si Ichi sa tabi ni Gnome at sinabi, alam ko kung bakit hindi nila matalo ang mga dragons. Tinanong siya, sabihin mo nga, bakit? Sagot niya, madali lang. Dahil sa kaguluhan sa loob ng hanay ng demons at demi-humans. Tatlong eksaktong dahilan ang ugat nito. Una, ang strategy. Walang kakayahan ang demons pagdating sa laban na nangangailangan ng tamang pagtutulungan, pero bawat isa sa kanila ay may taglay na lakas. Sa kabilang banda, ang mga demi-humans ay hindi makipaglaban ng mag-isa dahil mahina sila at kulang sa mga sorcerer. Pangalawa, supply. Malaking dami ng resources ang kailangan ng isang hukbo, at hindi ko itatanggi na marami ang nakaimbak natin. Pero ang demons, 10 beses na mas malakas kumonsumo ng pagkain kumpara sa demi-humans dahil sa dami ng mana na sinusunog nila kapag nakikipaglaban. Pangatlo, at pinakamahalaga, ang dalawang panig ay matagal nang magkagalit. Pareho nilang kinamumuhian ang isa't isa, at ang pinakamalinaw na patunay ay kayo ni Olamander. Ito ang pinaka-nakakatakot para sa akin. Baka ito rin ang dahilan kung bakit nagbabangayan sila imbes na magkaisa. Tinanong siya ni Nam, kung ganon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sagot niya, huwag kang mag-alala, ibigay mo sa akin ang mapa ng kuta natin. Inabot ni Nam ang mapa, at nang pinag-aralan niya ito, nakita niya ang isang abandonadong nayon sa likod ng fortress. Tinuro niya iyon at sinabi, ito ang solusyon. Doon tayo pupunta. Pagdating nila sa nayon, sinabi ni Gnome, isasagawa namin ang plano mo kahit hindi mo pa sinasabi. Pero gusto kong tumayo ka sa harap ng lahat ng sundalo at magbigay ka ng talumpating magpapalakas sa kanila. Dahil hindi ka demon at hindi ka rin demi-human, malaki ang posibilidad na makikinig sila sayo. Kinabukasan, tinipon nila ang lahat ng sundalo. Umakyat si Ichi para magsalita, dahil kumalat na ang pangalan niya sa mga nagawa niyang kabayanihan. Itinaas niya ang kamay niya pero hindi agad nagsalita, kaya tinaas din iyon ng mga sundalo habang hinihikayat siya. Sabi ni Ichi, alam ninyo kung sino ako, hindi ba? Ang fortress na kinatatayuan natin ngayon ay nasa matinding panganib. Papalapit ang sakuna, at wala tayong laban kung patuloy tayong nagkakawatak-watek. Kailangan ninyong magtulungan para malampasan natin ang krisis na ito. Kung hindi man natin agad maayos ang galit sa pagitan natin, kahit ngayon lang, magkaisa tayo para mabuhay sa laban na darating. Bawat isa sa inyo, nais protektahan ang pamilya at mga mahal nyo sa buhay. Ito ang pagkakataon nyo para gawin yun. Nagsigawan ang mga sundalo, sabay-sabay nilang sinabi, kasama ka namin sa lahat. Kinagabihan,
dumating ang panibagong pag-atake ng Wyvern Dragons. Agad na pamwesto ang mga tropa. Habang palapit ang mga dragons, pinakawalan ng mga demi-humans ang mga palaso nila at lahat iyon tumama sa target. Ang mga sumugod naman sa harapan ay sinuportahan ng mga demons. Ito ang mismong plano, dahil hindi kayang lumaban ng demons ng sobrang dikit-dikit, samantalang ang demi-humans naman ay malakas kapag magkakasama. Natapos ang labanan at naple-ayes nila ang mga umataking wyverns. Pero tapos na ba ang lahat? Hindi, isa lang pala ito sa mga paunang pag-atake. Nang gabing iyon, nagbantay siya at patuloy na nagtrabaho, hanggang dumating si Nia na hingal habang dala ang panibagong masamang balita. Nilusob ng napakaraming wyverns ang dalawa pang kuta, winasak ang lahat ng nayon sa kanilang daraanan, at ngayon papunta na sila sa kastilyo ng hari. Si Olamander lang ang humaharang sa kanila. Agad kinuha ni Ichi ang kanyang cart at mabilis na nagpunta sa kanya. Pagdating niya, nakita niyang mag-isa itong nakikipaglaban sa grupo ng dragons. Halos ubos na ang lakas ni Olamander, at isa na lang ang natitirang dragon. Tinawag niya ang natitirang mana niya, binigyan ng isang malakas na atake ang halimaw, hinati ito sa dalawa, at bumagsak siya sa pagod. Tamang-tama ang dating ni Ichi para buhatin siya patungo sa isang silid para makapagpahinga. Pinalakas ng loob ni Nia ang nararamdaman niya. Huwag kang matakot, wala siyang sugat. Nasobrahan lang siya sa paggamit ng mana, at kailangan niya ng oras para makabawi. Kahit walang malay si Olamander, tinatawag pa rin niya ang pangalan niya. Napuno ng saya ang puso ni Ichi at sinabi niya, dahil sayo, ligtas ang buong fortress. Magpahinga ka, kami na ang bahala. Bumalik siya sa opisina, dala ni Nam ang mga ulat. Buong puwersa ng wyverns ay nagtipon sa hilaga, at inabot ni Nam ang tala ng mga nayon na winasak. Nagpuyat si Ichi, hinahanap kung saan may mali sa plano ng kaaway, hanggang halos himatayan siya sa pagod. Doon mismo pumasok ang Demon King at sinabi, anak, kailangan mong magpahinga. Tinangkapan niyang tumanggi pero matigas ang utos ng hari, iyan ang aking kautusan. Matulog ka. Bukas, makakaisip ka ng tamang solusyon. Kailangan mong pangalagaan ang buhay ng mga sundalo. Sumunod si Ichi at natulog hanggang bukang liwayway. Pagkagising niya, bumalik siya agad sa gawain. Pumunta siya sa fortress kung saan nakapwesto ang hukbo at sinalubong siya ni Gnome sa gate. Biro niya, ngayon may dala na akong plano, at buhay ko ang nakataya. Pagkatapos, mas seryoso niyang sinabi, alam ko na ang tunay na dahilan. Inaatake ng wyverns ang mga fortress na may mga babaeng demon fighters, kaya nila sinira ang dalawang kuta na pinagtataguan ng mga babaeng sundalo. Umakyat siya sa gitna ng mga sundalo at sinabi habang pinupuri ang ginawa nila, tatapusin natin ang laban ngayon. Pagsasama-samahin natin ang lahat ng babaeng demons sa iisang lugar at gagamitin natin sila bilang pain. Pagkatapos, lulupidyan natin ang bawat dragon, isa-isa. Agad kumalat ang pag-aalala sa buong hukbo, lalo na sa mga babaeng sundalo na natakot dahil sila ang gagamiting pain. Mas lalo pang mabigat dahil wala roon si Olamander para palakasin ang loob nila. Sabi ni Ichi, hindi ako ang bayani na iniisip ninyo. Wala akong lakas pang laban, at alam nyo rin na hindi ako taga rito. Pero hindi nababago niya ng katotohanang wala ni isa sa atin ang magkatulad. Demons at demi-humans, iba't ibang tribo, pero iisa ang tiyak natin, ipagtatanggol natin ang kaharian, anuman ang kapalit. Pagdating ng umaga, muling tinipon ang buong hukbo. Umakyat si Ichi para muling magsalita, dahil bawat sundalo ay nakarinig na ng mga nagawa niya at nirerespeto siya. Itinaas niya ang kamay niya, pero hindi muna nagsalita, kaya tinaas din ng mga sundalo ang kamay nila at sabay-sabay siyang hiniyawan, hinihikayat siyang ipagpatuloy. Sabi ni Ichi, siguradong hinihintay nyo ang pagdating ng isang dakilang bayani para iligtas tayo. Pero kailangan kong sabihin ang totoo, walang darating para iligtas tayo. Tayo mismo ang lalaban. Pagkasabi niya nito, nag-alab ang diwa ng mga sundalo at nagsimula agad ang plano. Nasa harap na mismo ng gate ang mga dragons. Pinalipad ng mga sundalo ang kanilang mga palaso pero walang epekto, dahil dumiretso ang mga wyvern dragons patungo sa mga babaeng sundalo, hindi sila inaatake, tulad ng eksaktong plano. Paglapit ng mga dragons sa hanay ng kababaihan, doon nagsimula ang tunay na pag-atake. Sunod-sunod na fire spells at mga palaso mula sa lahat ng direksyon. Bawat dragon na bumagsak ay tinatapos agad at pinapatay. Pero mas marami pala ang halimaw kaysa inaasahan. Hawak ni Ichi ang bell at mula sa itaas minamanmanan niya ang galaw, inilipat-lipat ang bawat grupo ng sundalo hanggang sa tuluyan nang maubos ang mga dragons sa lugar na iyon. Laking ganda ng kanilang tagumpay, pero tapos na ba? Mula sa kalangitan, biglang bumaba ang isang sinag ng liwanag papunta sa lupa.
Mula roon lumabas ang isang higanteng wyvern dragon, malinaw na ito ang pinuno ng lahat. Hirap na nga sila sa karaniwang wyverns, paano pa nila lalabanan ito? Hindi man lang ito naghintay. Agad nitong binayo ang kuta, naglalagablab na apoy mula sa itaas at binabasag ang mga pader. Isa-isang nasugatan ang mga sundalo habang walang tigil ang halimaw sa pagwasak. Unti-unting gumuguho ang fortress. Ito na ba ang katapusan? Tiningnan ng halimaw si Ichi na nakatayo mag-isa at muntik na siyang tapusin, nang biglang dumating si Sander sa tamang oras at hinarang ang atake. Muling sumugod ang dragon sa kanya, pero iniwasan niya iyon gamit ang buong lakas at tinaga ang halimaw hanggang maputol ang isa nitong braso. Sumunod si Gnome at pinutol ang kabilang braso. Dumating pa si Silit upang tumulong. Muli sanang aatake ang halimaw, pero sabay-sabay nilang ibinuhos ang buong lakas sa isang matinding atake, iyon ang tumapos sa pinunong wyvern. Pero hindi pa tapos ang lahat, yumanig ang lupa, at ang bundok sa harap nila ay unti-unting gumalaw. Hindi pala iyon bundok, iyon ang tunay na Wyvern King. Alam nilang kahit pagsamasamahin nila ang buong lakas nila, hindi man lang nila ito kayang gasgasan. Bumukas ang isang magic gate, at mula roon lumabas ang Demon King. Sa pagkakataong ito, responsibilidad ko na ito, sabi niya. Sumugod ang napakalaking halimaw sa Demon King, pero kay dali nitong naipihit palayo ang atake. Bumigkas ang hari ng isang napakalakas na spell mula sa langit, pero tila hindi tinatablan ang nilalang. Gumanti ang Wyvern King gamit ang parehong spell, ngunit mas malakas, at nabura ang buong paligid, mga puno, mga gusali, lahat, at doon natapos ang napakamatinding labanan. Bumalik sa dati ang bundok at lumino muli ang kalangitan. Nagdiwang ang mga sundalo, hindi makapaniwala na nanalo sila. Lahat ay nagumpisa ng ayusin ang mga nasirang lugar. Tinipon ng hari ang lahat ng commanders para parangalan ang kanilang katapangan, Olamander, Sulfit, at Gnome. At nang si Ichi na ang tatawagan, bumaba mismo ang hari para parangalan siya. May nais akong pag-usapan natin kapag natapos ito, sabi niya. Pagkatapos ng seremonya, pumunta si Ichi sa kanya. Tinanong siya ng hari, sa pananaw mo, ano ba ang tungkulin ng isang hari? Sagot ni Ichi, madali lang yan. Ang hari ang siyang namumuno sa estado at kumokontrol sa lahat. Sabi ng hari, mabuti. Gusto kong ikaw ang pumalit sa akin bilang hari. Nanlaki ang mata ni Ichi. Dinugtungan pa ng hari, walang ibang karapat dapat maliban sayo. Tumanggi agad si Ichi. Nagbibiro ba kayo? Sabi ng hari, seryoso ako. Ano ba ang pumipigil sayo? Pag-isipan mo ng mabuti at saka mo ibigay ang sagot mo. Bumalik si Ichi sa opisina, napabuntong hininga at sinabi sa sarili, bakit ba ako tumanggi? Siguro dahil sa dati kong buhay, doon ako palaging nasa gilid, palaging nababasag ang tiwala ko sa sarili, at walang nakakakita sa lahat ng paghihirap ko kahit gaano ako kasipag. Walang nagbigay halaga sa akin. Lagi nila akong inililipat, at noong nagtagumpay na ako sa pwesto ko, nilipat na naman nila ako. Akala ko noong nagkaroon ako ng bagong buhay ay nailaglag ko na ang lahat ng tanikala, pero mukhang hanggang ngayon ay hinahabol pa rin nila ako. Hindi ko kayang maging katulad ng Demon King, at hindi ko kayang umabot man lang sa isang kapat ng lakas niya. Ang tanging gusto ko lang ay patuloy na magsilbi sa kaharian sa tabi niya. Bakit niya ako pinapasan ng ganitong bigat? Pinili ko ang pinakamadaling daan para sa sarili ko. Sa totoo lang, isa akong duwag. Hindi ko kayang umupo rito at tumingin ng diretso sa mga tao. Kailangan kong magbitiw at bumalik sa walang saysay na buhay bilang mahina at walang kapangyarihang empleyado. Pumasok si Ichi sa opisina niya at nagsimulang magsulat ng kanyang resignation letter. Pero sa pagkakataon lang, habang binubuklat niya ang mga papel, may nakita siyang sulat mula sa mag-asawang minsan niyang tinulungan sa market. Nagpapasalamat sila sa ginawa niya at iniimbitahan siyang bumisita kahit kailan. Doon siya napahinto at napabulong sa sarili, bago ako umalis, kakausapin ko muna ang lahat ng kasamahan ko at magpapaalam ako sa kanila. Una siyang pumunta kay Gnome para magpaalam. Pero bago pa siya makapagsalita, sinabi nito, tingnan mo ang training na to. Nag-ensayo ng sabay ang demons at demi-humans. Simula ngayon, sayo ako aasa para lutisin ang mga problema sa pagitan nila. Pagkasabi noon, tumalikod si Gnome at umalis. Sunod niyang pinuntahan si Silit, at nadatnan niya itong abala sa isang bagong imbensyon. Masigla nitong ipinaliwanag sa kanya ang mga detalye ng ginagawa niya, at ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong magpaalam. Pagkatapos noon ay saka rin ito tumalikod at umalis. Pagkatapos noon, umakyat siya sa rooftop para kausapin si Olander, na halatang masama ang loob. Sabi nito, ako ang huli mong pinuntahan. Inuna mo silang lahat, ako na lang ang natira.
Ano bang gusto mong sabihin? Sumagot siya, gusto akong papalitan ng hari, pero natakot ako kaya tumanggi ako. At, iniisip ko ring umalis na rito. Tugon ni Olander, mukhang nakalimutan mo na lahat ng pinagdaanan mo nitong mga araw na to. Hanapin mo ang tapang mo. Nandito kami para sayo. Nagsusuportahan tayo. At kung maglakas loob kang umalis, susunod ako sa mundo mo at papatayin kita roon. Doon hindi na nakapagpigil si Ichi. Napaiyak siya sa tindi ng naramdaman niyang emosyon, hindi siya makapaniwalang may mga kaibigang ganito kabait at ganito siya pinapahalagahan. Pagkatapos ng lahat, nagpa siyang wasakin ang psikolohikal na hadlang na pumipigil sa kanya. Huminga siya ng malalim, tumayo, at tinanggap na maging bagong Demon King. Pumunta siya sa hari para humingi ng tawad sa pagtagal niya at sinabing, "Syempre, hindi ko kayang iwan ang tungkulin ko, pero hindi ko maitatanggi na may pag-aalinlangan pa rin ako kapag iniisip ko ang sarili ko sa posisyong ito. Gayunpaman, nakikita ko kung paano ginagampanan ng mga kasama ko ang kani-kanilang tungkulin, kung paano nila hinaharap at nalalampasan ang bawat pagsubok na dumarating sa kanila. Kaya kinausap ko ang sarili ko, wala nang atrasan. Tatanggapin ko ang responsibilidad na ito at ipagkakatiwala ko sa kapalaran ang susunod na mangyayari. Ngunit may isang bagay akong hiningi, na manatili ka sa tabi ko, na tulungan mo ako sa panahong ito." At pumayag naman ang hari, syempre. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.